Ako gusto kong ngayon, magbigay ng opinion at aking, andali dyan, ako, hinaharangan mo yung aking monitor. Kasi sunod-sunod halos ang mga, ayokong tawaging kuda, but pagbibigay o pagsagot ni dating kilalang hunk member na si, the hunks member na si Carlos Agassi sa kanyang TikTok account. Nagsimula niyang sagutin at ilitaan niya ang mga naging karanasan niya sa showbiz nung magsimula siya, paano siya na-discover, at yung mga mararamdaman mo yung naging hinanakit niya sa mga dati niyang kasamaan, particular dito nga sa grupong The Hunks, na meron pa siya doon kinikwento. May nagtatanong kasi in a form of Q&A type na obviously subscriber niya or follower niya, na tinatanong siya na bakit sa palagay niya ay kinukumusta siya na sa relasyon niya ngayon sa mga dati niyang kasama sa The Hunks, na ang kilala naman, ang alam natin ng mga The Hunks na kasama niya ay sina Bernard Palanca, Papa Piolo Pascual, Dieter Ocampo, si tugang kapatid Papa Jericho Rosales, sino pa ba? At siya, 5 lang ba sila sa The Hunks? Hindi, iba yung John Lloyd. Yun yung late na kina Vong na yun at saka kay Luis. But anyway, yung mga binanggit kong pangalan na kadating ka-member niya na there were hindi lang isang beses itong nangyari daw. There were times na hinihingan niya ng suporta dahil nga, di ba, nakilala din naman si Carlos Agassi hindi lang bilang isang aktor, kundi bilang magaling na rap singer, na parang may mga gusto siyang gawin na MTV, music video, tapos na kinakailangan niyang hingin ng suporta ng kanyang mga kasamahan dati sa The Hunks, na parang sinisinzone lang siya, tinitingnan lang yung kanyang mensahe, tapos may dalawa yata siyang tinawagan na nagre-ring lang, ayaw siyang sagutin, may gano'n, tapos biglang kahit nga doon nagkaroon siya ng aksidente ba, na pilay ba, or what, hindi ko maalala eksakto yung kwento na wala man lang daw nangumusta sa kanya. Mga ganong klase ay hindi naman natin sinasabing hinanakit or humitok, but sa pagsagot niya ng mga katanungan, parang lumalabas nga na meron pala siyang mga dinadala sa loob niya na parang ngayon lang niya na ilalabas. At ilan nga dito yung mga sabi niya, ganyan talaga ang buhay, that is life, lalo na ang showbiz, maranasan din naman niyang umangat, makilala, nandun sa taas, nagkaroon siya ng restaurant, di ba alam ko nakipag-partner pa siya kay Kumaring Chris Aquino dun sa basta meron pa silang partnership before tapos naranasan niya yung bumaba siya at wala nang kumukuha sa kanya kasi either bibigyan ka daw ng magandang role pero babaratin ka naman daw sa TF, or bibigyan ka nga ng magandang TF, wala naman daw kwenta yung pinagagawa sa'yo, or yung paggagawa sa'yo, ayaw naman daw niyang gawin dahil, di ba, hindi nagko-conform sa kung ano man yung kanyang religious or belief sa paggamit niya ng katawan niya. Kasi obviously, parang ang mga ino-offer sa kanya, lalo nung mga panahon na medyo sumadsad na yung kanyang career, medyo yung pa-sexy na, yung kailangan may mga nudities at kung ano-ano pa na feeling niya hindi niya kayang gawin. So, sa pagsagot-sagot niya ng mga ganong klaseng katanungan, so muling re-reintroduce si Carlos Agassi na sometime in the past, talaga namang nakilala din siya at pinag-usapan din naman ng kanyang pangalan. In fact, sa mga nakaraan naming tawag dito, siniskwela, edukasyon, idoksine, yon, na ang ilan sa mga pelikula ni Ate Vey pinapakita. Naalala namin siya doon sa dekada 70, na isa siya doon sa mga anak ni Ate Vey. Ang galing niya, at si Dimple Sumana pa yung partner niya doon, na yun, medyo mataas pa ang popularidad niya doon, talagang isa siya sa mga top supposedly a leading men during that time sa pelikula at sa movies. Yun nga lang, somewhere along the way or what, na mismanage. Sabi nga niya ngayon, solo na lang siyang nagmamanage ng kanyang career. Hindi nga lang klaro kung may anak na ba siya or what, kasi may kinakasama siya at mukhang okay naman siya. But the thing is, bilang
bilang mistisong kasi di ba may lahi siyang parang Bombay Arabiano or something na Pakistani ba or no? Iranian. Oh, basta may ganun siyang lahi na siguro pag age hindi kagaya nung, sorry again, pardon my expression, patawad Carlos, na kung ikukumpara mo ngayon doon sa pinag-uusapan natin mga dati niyang kagrupo na The Hunks, maliban kay Bernard pa lang, kana alam naman nating lumobo na at hindi na niya tinataglay yung pangangatawan ng ganon. Siguro yung tatlo, particular si Papa P, Piolo Pascual, Jericho Rosales, and Dieter Ocampo, talagang na-maintain nila yung bala Adonis nilang mga kakisigan at ganda ng pangangatawan. Sorry again at pasintabi rin kay Bernard Palangka, kasi si Bernard ang napapanood natin ngayon sa mga, although active si Bernard, napapanood natin sa mga movies and mga teleseries, makikita mo na yung role na ginagampanan niya, either kontrabida, kasi Bardagol. Medyo lumaki na yung pangangatawan niya na, alam mo yon, mga pang-character actor na ang dating na, again, nakita ko rin kay dati kong crush na si Victor Neri. Halos magkasing magkasing kahan na. Well, di natin masisisi kasi ganun talaga siguro yung gusto nilang tahaking landas at yun yung gusto nilang gawin sa sarili nila, unlike dito sa mga binanggit kong Jericho, Piolo, na talagang mga lead roles pa ang ginagampanan ngayon sa mga TV and movies nila. And si Dieter, alam naman natin na active, naglelo na siya sa kanyang showbiz activities, pero aktibo siya sa military service kasi nasa Hukbong Pandaga, tama ba, Navy? Yon, official, parang siya doon, enlisted officer na siya or what. So dahil sa pangyayaring ito, maraming nako-curious ngayon kay Carlos Agassi na ito ba'y kanyang pamamaraan, dahil syempre social media na to, pamamaraan niya ba to para magparamdam uli na eto siya, isang dating kilala at sikat na hunk actor na pwede pa rin namang sumabak sa mga iba-ibang roles. But the thing is, sabi nga niya, dun mismo sa vlog niya, parang may offer sa kanya, either binabarat siya dahil maganda ang role, pag maganda ang role, barat ang TF niya, or kung hindi man siya binabarat, pangit naman yung gustong ipagawa sa kanya. Pero Carlos na lang din, parang piece of advice na rin, iba na rin ang industriya ngayon, siguro kailangan balansihin mo na rin, mag-conform na rin yung sinasabi mong yung TF, kasi syempre iba ka na ngayon, hindi ka naman na siguro babayaran ng kasinlaki ng binabayad sa iyo dati, plus andiyan yung talent mo, sana yun may mga collaborators or may mga ibang nagnanais ka makatrabaho na yun magtagpo, magmi-meet kayo halfway, kasi sayang naman itong ginagawa mo ngayon na kung pag-iingay man ang tawag natin dito or pagpapapansin, sana may makapansin nga, kasi sabi nga natin, sometime in the past ay nakilala din naman ang pangalang Carlos Agassi. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambero Valambet Navus, nagpapasalamat lalong-lalo na sa ating mga sponsors, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, ng mga kasamahan po niya diyan, particular po diyan sa mga doktora natin sa mata diyan sa SM Masinag branch, ang CMAS Philippines, ang Faces and Curves, Dr. Jerry Casata, Dr. Sheila Ricasata, One Dental Clinic ni Dr. Pong Magtibay, One Gorgeous Smile ni Ma'am Ara Solis and Jess Solis, and of course ang MWell ng Mama Shakeable Revilla, diba? At ang aking shoutout dyan kina Tetra, Soki Esteves, Lani Michel, Bel Constantino, Lolita de Dios Katsuki, kay Glenda Choroki, at marami pang iba na mga followers at mga naniniwala dito sa aming munting channel, Unbearable Channel. Very soon, mas bobongga pa po tayo. Ambet Nabus, nagpapasalamat.